Tinawag na sinungaling ni Senator Amy Marcos, ito pong nagpakilalang bagman ni VP Sara Duterte na si Ramil Madriaga, matapos itong humarap sa pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay sa impeachment cases ni VP Sara. Iginiit ng senadora na hindi totoo at walang sense ang umano'y planong term sharing sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at VP Sara na ibinunyag ni Madriaga sa Kamara. Pagbubunyag pa ng senadora, gumagamit itong mga kalaban ni VP Sara ng isang taong wasak ng pagkatao para subukang wasakin din ang vice-presidente. Kunin natin ang karagdagang detalye sa live report ni Mar Gabriel. Mar. Ali, iginit din itong si Senator Amy Marcos na hindi niya kilala at hindi niya raw nakikita noong kampanya ni VP Sara itong si Ramil Madriaga. Wala rin daw siyang nakikitang koneksyon dun sa mga kwento nito sa nakahaing impeachment case laban kay Sara Duterte. Huyu, Madriaga. Sinungaling ka, Madriaga. At ang lahat ng gustong marinig at pakinabangan ng mga kasinungalingan mo ay may naghihintay na kwarto sa impyerno. Yan ang mensahe ni Senator Amy Marcos sa nagpapakilalang bagman ni VP Sara Duterte na si Ramil Madriaga matapos ang pagharap niya kahapon sa pagdinig ng House Justice Committee. Sabi ng senadora, walang katotohanan ang umano'y planong term sharing sa pagitan ni VP Sara at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pinalutang ni Madriaga. Kasama raw siya mismo sa proseso ng pagbuo ng unit team at kailanman ay walang usapan tungkol sa term sharing. Inuulit ko, sinungaling ka, Madriaga, at hindi ako papayag na gamitin mo at ng mga kasamahan mo ang oras, ang espasyo, ang dignidad ng kahit na anong opisina o sangay ng gobyerno. Inilatag pa ng senadora ang timeline ng pagbuo ng unit team na nagsimula daw noong May 29, 2021. Una pa raw ikinonsidera noon si Sara para tumakbo na presidente dahil siya ang namamayagpag noon sa survey. Ipinakita pa ni Amy ang group chat nila sa BBM Sara Tandem. Hindi rin daw alam ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbuo ng unit team. May ibang kandidato daw na sinusuportahan ng PDP laban, gaya ng Tambalang Bongo at President Duterte. Hindi nila kayang sirain si Inday dahil hindi siya gumawa ng ikasisira ng kanyang pangalan. Kaya gagamit sila ng taong wasak na ang pagkatao para subukan wasakin din ang vice-presidente. Binigyan din ni Senator Amy na hindi niya kilala at hindi niya nakikita noon sa kampanya si Madriaga. Wala rin daw koneksyon ang mga kasinungalingan nito sa impeachment case ni VP Sara. Do you think sinong gumagamit kay Madriaga para gawin yung sabi nyo nga pagsisinungaling? Hindi ko alam. Maraming ambisyoso ngayon. Maraming buhayang malaya pa rin. Ganyang klase bang mga testigo ang ihaharap sa Senado? Mahiya naman sila. Sa isang pahayag noong 2021, mismong si PBBM daw ang nagsabi na walang usapan ukol sa term sharing. Kaya naman umapila siya sa kanyang kapatid na magsalita at sabihin ang katotohanan. Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka. Magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Ali, ayon sa Malacanang, walang personal knowledge itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. doon sa sinasabing term sharing nila ni Vice President Sara Duterte. Ali? Okay, Bar, para sa kalaman ng ating mga tagapanood, itong term sharing na binabanggit, na parehong itinanggi ng kampo ni VP Sara, tinatanggi rin ng kampo ni Pangulong Bongbong Marcos na nagkaroon ng kasunduan na term sharing. Ano to? Paghahatian ba yung 6 na taon na yun daw ang pinagkasunduan in less than 4 years dapat ay bumaba ng kusa si PBBM, pero kapag hindi siya kusang bumaba, diyan yata pumapasok yung assassination.
Hindi ba? Yes, Ali, yan yung sinasaad nitong salaysay nitong si Ramil Madriaga na binanggit niya rin sa pagharap niya kahapon sa pagdinig dyan sa Kamara. Ang sabi niya, ang usapan daw noon ay hanggang 2025 itong termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pagkatapos noon ay papalitan siya ni Vice President Sara Duterte. At kung hindi raw papayag itong si Marcos Jr. ay doon na isasagawa yung plano kasama nga yung pag-assassinate dito sa Pangulong Marcos. Pero Ali. linawin natin, Mar, ang sinasabi niyang kaharap niya ay si former President Rodrigo Duterte at ilang retiradong general, hindi ba? Nababanggit ba na kasama si VP Sara doon sa sa usapin ng term sharing na yan? Yun ang hindi malinaw, Ali, no, kung ito ay itong pahayag na ito ni Ramil Madriaga ay kasama ba doon sa pagpaplano na yan itong si Vice President Sara Duterte. Pero ang sinasabi nitong si Senator Amy na kasama mismo doon sa pagbuo ng unit team, talagang hindi na pag-usapan yang tungkol sa term sharing dahil nga may ibang kandidato noon na binubuo itong PDP laban ng dating Pangulong Duterte. Yun nga yung tambalan niya at ni Bongo bilang tatakbo sana bilang presidente. Kung maalala mo, Ali, nag-file din noon bilang presidential candidate itong si Ronald Bato de la Rosa at kalaunan ay bumawi rin. So ang sinasabi ni Senator Amy, nakausap nila itong dating Pangulo, no, at napahupa yung galit nito at para nga tanggapin niya yung pagkandidato nitong si BP Sara bilang pangalawang Pangulo ng kanyang kapatid na si Marcos Jr. At kalaunan daw, Ali, natanggap din niya ng Pangulo pero paminsan-minsan ay bumabanat, no, itong dating Pangulo sa kanyang kapatid. At yun nga, noong 2021 may pahayag din itong Pangulong Marcos Jr. na pinabulaanan niya itong sinasabing umano'y term sharing nila ni Vice President Sara Duterte. Oo. Ali. Ang hirap kasi, may kasabihan, di ba, kapag nagsinungaling ka doon sa bahagi, magdududahan na yung buo ng buong salaysay mo, hindi ba? At bukod dyan, kapag hindi, yun sa kasong di umano ayon sa kanyang salaysay, binalikan ko, talagang yung extraordinary measures na kanyang binabanggit, kung hindi kusang bababa si PBBM to unseat him, ay isabotahe yung administrasyon, magpapasiwalat ng mga corruption issues. May kudeta na binabanggit, dahil magkakaroon ng civil disobedience, armed assault ng palasyo. Di ba yun ang mga posible? Bukod dun sa assassination plot na sinasabi, armed hits ng ilang government officials. Hindi ba talagang yung kanyang binabanggit na extraordinary measures, kung hindi kusang bababa si PBBM nang ayon sa kasunduan ng term sharing agreement na yan. Hindi ba't yun ang nababanggit, Mar? Yun nga, Ali, ang palaisipan, no, sa marami kasama na si Senator Amy kung saan ba galing itong kwento na ito nitong si Ramil Madriaga patungkol doon sa term sharing at yung planong assassination kay Pangulong BBM kung hindi siya papayag doon sa hatian nga ng termino sa pagkapangulo. Maliban dyan, Ali, maraming ibinubutas ngayon doon sa mga naging pahayag nitong si Ramil Madriaga, kasama na rin yung painting na sinasabi niyang iniregalo niya dito kay Vice President Sara Duterte at lumutang nga sa social media yung sinasabing artist at pinabulaanan niya na itong mga pag-angkin ni Madriaga dun sa painting na yon dahil itong isang taga Davao din na artist daw ay siya mismo yung nagregalo ng painting na yan kay Sara Duterte noong siya pang mayor ng Davao City. Ali. At wala ni isa pang lumulutang to corroborate yung kanyang testimonya, na totoong sinasabi niya na talagang nung buong kampanya, halos parang siya yung pinagkakatiwalaan ng kanang kamay. Meron na bang lumutang? Dito alam mo naman, meron din namang mga tao na gusto talagang ma-impeach si VP Sara at ma-convict sa Senado at hindi na makatakbo sa 2028. Ni isa doon, wala pa ni isa na lumulutang to corroborate. Oo, itong di ba nga, Sir Ram ba ang tawag sa kanya? Itong si Sir Ram ay talagang halos, di ba siya yung inabutan ng ng flag,
na halos siya yung nagpapatakbo. Yun ang pagkakaintindi ko sa kwento niya. Siya yung halos nagpapatakbo nung kampanya ni VP Sara noon. Hindi ba? Wala pang nagka-corroborate. Yes, Ali, tama ka. As of now, wala pang nagko-corroborate doon sa kanyang mga kwento, no? At yung mga ipinakita niya na larawan doon sa pagdinig ay puro nung panahon ng kampanya at wala namang mga personal photo doon na magpapakita yung personal closeness nila. At kasama nga sa ipinakita rin doon yung birthday greeting sa kanya nitong si Vice President Sara Duterte na sinasabi naman ng marami, karaniwang ginagawa ng Vice President, no, na pagbati doon sa mga nais magpaabot ng kanilang pagbati mula sa pangalawang Pangulo. So yan yung mga impormasyon na inilatag kahapon ni Madriaga at marami ang nagsasabi na mahina nga daw itong kredibilidad nitong si Ramil Madriaga lalo nung nabunyag yan nung ilatag niya yan kahapon sa pagharap niya sa Kamara. At ang sinasabi nga ni Senator Amy, mahiya naman daw sila kung itong witness na ito na si Madriaga ang ihaharap nila sa impeachment case kung makarating yan sa Senado. Okay. Ali. Etong siya ay nakapiit bilang huling katanungan, Mar, siya ay nakapiit dahil sa kasong kidnapping na sinampalaban sa kanya. Pero siya ay sinampahan na rin ng reklamong perjury, no? Pagsisinungaling under oath. Yes, Ali, may mga criminal case na kinakaharap ngayon yan si Madriaga. At kung natatandaan ko, nasa Campo Crame pa ako nagko-cover nung maaresto yung grupo na pinamumunuan niya, no, na sangkot sa umano'y kidnapping for ransom. At yan ang dahilan kung bakit nakakulong siya ngayon dyan sa pasilidad ng BJMP. At Ali, yun nga ang mga kini-question niya, no, kailangan talagang ma-cross-examine yung mga statement nitong si Madriaga at malaman yung katotohanan at kung yung mga hindi totoo dito sa kanyang mga binitawang pahayag kahapon sa Kamara dahil kine-question niya yung kredibilidad niya lalo't may mga kinakaharap siyang kasong kriminal. Ali. Okay, maraming salamat. Mar Gabriel, Daguulat Live.